Napaka-exciting at napakainit na ang paparating na 2024 PVL All-Filipino Conference dahil determinadong makatripit ang mga ice cream girls. Pero mukhang mahihirapan sila sa lumalakas na Angels dahil mayroong magbabalik at dinuwang masasapawan muna ni Mars Alba. At sino-sino pa kaya ang magbaback out sa Pebrero? Tara at ating tunghayan ang umiinit na hampasan this season. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang Creamline Cool Smashers ay naghahangad ng ikatlong sunod na All-Filipino Conference title sa pagsisimula ng 2024 Premier Volleyball League season sa Martes sa Field Sports Complex. Alam naman natin na talagang malakas ang Creamline dahil sila ngayon ang nangungunang koponan sa PVL at nasungkit nila ang titulo sa katatapos lang na Second All-Filipino Conference sa pamamagitan ng 2-game sweep ng sister team nila na Chocomucho noong Disyembre at nadagdagan na naman ang kanilang championship title sa 6 at ito na ata ang pinakamaraming titulong nakuha sa kasaysayan ng liga. Pero mukhang mahihirapan sila ng malala lalo't palakas ng palakas ang Petrogas Angels sa kanilang roster. Bukod sa kanilang bagong recruit na Phil-America na si Brock Van Sickle na nakakuha ng MVP award sa katatapos lang na PNVF Championship League, ay muli namang magbabalik si MJ Phillips sa kanyang mga kagazmates upang tulungan ito sa kanilang muling pag-asam sa championship title. Matatandaang si MJ ay naglaro sa Korea last year sa Korean Volleyball League bilang import sa Gwangju AI Peppers. Pero kailangang tapusin muna ni MJ ang kanyang Korean V-League stint bago sumali sa Petrogas sa PVL. Ang Petrogas ang isa sa mga matitinding kalaban ng Creamline noon pa man. Kaya isa na namang kaabang-abang ngayon dahil sa mga karagdagang mga players ng bawat kupunan. Karinig ko nung news, syempre sobrang nasayahan ako kasi babalik na yung body ko. Tsaka sobrang na-miss ko siya. Personally, na-miss ko siya. Regardless kung ano man yung pwede naming i-offer na laro or what. More than done is MJ itself. Siya mismo yung na-miss ko. So yeah, we're excited and yun, mas maraming pwedeng ma-look forward kung ano man po yung marating namin this conference. Yung exact date po ng dating niya is wala pa pong nasasabi sa amin. Kasi hanggang ngayon, alam ko ongoing pa yung tournament sa Korea. So, antayin namin siya kung kailan man yung day mismo ng pagbalik niya. Pero expected na abot siya din sa first. Oh yeah, alam namin na abot talaga siya. And yun nga, hopefully mas maraming games yung maabutan niya sa amin, mas makakatulong siya sa amin. And also, yun nga, laging looking forward lang po kami. Kung ano man yung marating ngayon, kung ano man yung mai-perform namin. Samantala, kung may madadagdag, malamang sa malamang may mababawas rin. Sino-sino sila? Mika Reyes ng PLDT High Speed Hitters. Mukhang hindi na muna natin masisilip this season dahil ibinunyag ni PLDT coach Rodrick Fort na hindi makakasama si Reyes sa conference dahil sa injury niya sa balikat. Nag-undergo ito ng operasyon at kasalukuyang nagre-rehab. Last season pa nito iniinda ang kanyang injury. Gayunpaman, inaasahang sasandal ang PLDT sa bagong nakuhang middle blocker na si Majoy Baron mula sa binuwag na F2 Logistics para punan ang iniwang bakante ni Reyes. Bukod kay Baron, idinagdag din ng high-speed hitters ang mga dating cargo movers na sina Kim Kianadi at Kim Fajardo sa off-season. Habang si Dina Wong ay masasapawan muna ni Mars Alba dahil sa iniinda niya ring injury sa tuhod. Natamo niya rin ito last season, kaya oras muna ni Mars ang magpasiklab sa mga kalaban. Pero babalik rin naman si Wong sa paglalaro. May mamimiss lamang na ilang games. So personally, kamusta naman yung working together with Mars Alba na bago niyo rin siya? Hindi ko pa na-feel. Char, okay naman siya. Hindi ko pa siya masyadong na work together or play together kasi I've been doing other stuff, no? So, pero nakikita ko naman siya,
I can see what she's capable of. So I think she can, kaya niya mag-lead ng team, kaya naman madala yung team para manalo. Habang si Julina De La Cruz ay mahigit isang buong conference pa ang kailangan upang makabalik sa paglalaro. Dahil sa natamo nitong injury last season. Ang ikatlong komperensya ay nakatakdang gaganapin mula Oktubre ngayong taon hanggang Mayo sa susunod na taon na 7 buwan rin tatakbo ang conference. Ikaw, sino pa ang inaabangan mo this season? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.